after 10 years, more than 10 years, 2008, Yeah? pumunta ako dito. Yes. Binigyan mo ako ng exclusive story. Yes. Bumabalik ako ngayon sa bahay mo. Thank you very, very much. At meron ulit tayong pag-uusapang mahalaga Let's do it. para sa Camarines natin. Go! Let's go. Governor 1988, 1998. Anong highlight ng year na yun? Well, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, maraming nagsasabi yan. 1988 to 1998 is the golden year of Camarines Norte. Doon nagsumpungan, naglabasan, yung magagandang proyekto na hanggang sa panahon ito, yung nakikinabangan. Panahon yan ng Fidel V. Ramos. Tama, 1998. Cory and Papu. Cory and Fidel V. Ramos. Kaya nakilala kayo na gumagawa ng mga tulay, no? Yung FBR Bridge ba? Yeah. It all started with Cory. Yung natatanda ninyo, yung Diet Bridge number 2, ay may dumaang Sarkis 2. Yung lumang tulay, bumigay. Namatay yung driver noong Sarkis 2. So, nung masira yun, tiyempo, merong meeting sa Malacanang with Cory. Okay. Nung paalis ako, merong nag-interview sa akin from Bulletin, Manila. Sabi niya, anong gagawin niyo dyan, Gob? Kung bakit nakapagsalita ako na hindi ako babalik nang wala akong pera para magawa yan tulad. Kinabukasan, Iginarios Bulletin. Buti na lang, nung nandoon sa Malacanang, nabanggit ko kay Cory. O kako, Madam President, ito problema. Humingi ako. Yung tulay na yun, 8 million lang ang gawa. Nung binanggit ko kay Cory, kinabukasan, pinatawag ako ng DBM. Binigay. Congressman 1998-2001. Ano ang highlight? Ang highlight niyan, makikita mo doon. Ito ang highlight ng aking pagiging congressman. Walang congressman o naging congressman sa Camarines Norte na merong ganyan. Most outstanding neophyte congressman of 1999. Ano mahalaga na malaman, RPJ, ng mga millennials, ng mga netizens? Nako, sa dami nito, natatandaan ko, unang-una, yung aking pabahay sa lahat ng munisipyo ng Camarines Norte, yung aking butika sa barangay, modernization ng Pag-asa, modernization ng Armed Forces of the Philippines, at higit sa lahat, yung pagre-red flag ko sa pananakop ng China sa West Philippine Sea. I was the first to issue a red flag by way of a privilege speech. Na sinabi ko na yan nung pa, mag-ingat sa pagdating ng China. Dito sa malaking frame na ito, yung 11th Congress, you were saying na star-studded ito. Yeah. Star-studded ito in the sense na sabihin mo kung sinong malaking politiko o sikat na politiko, maski ngayon, kasama ko. Simulan natin kay Rodrigo Duterte. Ayan. Isunod natin si Noynoy Aquino. Central Luzon. Noynoy Aquino. Isunod natin si Aimee Marcos. First, Region 1. Ito. Okay. Hanapin natin si Chis Escudero, si Mig Subiri, si Mar Rojas. Ayan si Migso. Mix. Oh, ito si DBM. Di ba ngayon? Oh. Si Ralph Recto. Ralph Recto. At higit sa lahat si Villar. Okay. Manny Villar. Okay. At sa lahat ng Congress, ito lang Congress na ito ang nagdalawa. Nagtatlo ng speaker sa isang Congress. Tatlo. Napalitan si Villar, napalitan si Pentebella, naupo si Belmonte. Ayun ang istorya niya.
Mukhang namimiss yung politics, RPJ. Well, yes, of course. Why? Kasi yung paninilbihan sa bayan, Jonathan, naging advocacy ko. Kasi nakita ko yung galaw ng father ko. At nakikita ko kung paano siya nagiging masaya. Nakakapaglingkod sa bayan. You were mentioning about your father. Merong article dito. May editorial dito. Tungkol ito sa... Ayan. Kaya nakita nyo, a thundering no to violence. Ang dinidipik dyan, pinatay ang tatay ko. Bumagsak yung ugat niya. Pero sa kanyang pagbagsak, may umusbong na ugat, si Roy Padilla Jr. Ako yun. Kaya nung makita ko to, editorial ito na ng bulletin. Ang tatay niyo ho ay tumatakbo noong 1988 88 governor. na inassassinate that time. Sa Labo. Sa Labo, dito. Kaharap ako. Nung binaril ang papa ko, kaharap ako. Very traumatic na katabi ko yung father ko. Nakita ko yung bumaril. Hindi ko malaman sino unahin ko, yung bumaril o yung binaril. So pagbagsak ng papa ko, hinawakan ko, tawag ako, sakyan! Binuhat namin, pero wala na. Sa sasakyan pa lang alam ko, patay na. Again, RPJ, welcome to the program. Thank you very much. Maraming salamat sa inyong pagpunta rito. RPJ, how does it feel? Padilla at the helm. Nasa Kapitolyo ulit ang Padilla. Anong pakiramdam po nito? Well, to be very honest about it, nung una, tuwan-tuwa ako. Alam mo na, matagal-tagal na panahon, nawala sa politika ang aming pamilya. Kaya naman noong mag-signify, yung aking kapatid, si Ricarte Padilla, para tumakbong governor, I gave him all the support needed. So, itinaguyod ko, sinaportahan ko, lahat ng magagawa ko, ginawa ko. At nung maihatid sa Kapitolyo, ako ang unang-una alam ng mahal na Diyos na natutuwa. Fast forward, after 3 years, kayo bilang kapatid, satisfied kayo sa nagawaan ng inyong pong kapatid? Nakukulangan ako in the sense na, alam mo kasi yung pagkakaiba namin ni Governor Dong, ni Ricarte, is pag siya nagsasalita sa publiko, matutuwa ka kasi ang madidinig mo, nagmumula sa bibig niya, yung gusto mong madinig. Ang sarap sa tenga. Kagaya nung sinabi niya na, hinihingi ko po sa inyo sa loob lamang ng isang term, 3 taon. Pag hindi ko nagawa at hindi nagsimula at hindi ko nabuksan yung EPSA sa larap, pag hindi ko po yan nagawa ng 3 taon, pagkatapos ng isang term, ako po ang makikiusap sa inyo, ibalik natin si Egay Talyado. Yung mga ganong pangako, kung titingnan mo ngayon yung mga pinagdaan ng pangako ni Ricarte Padilla, iba yung mga ipinangako, iba yung mga inumpisahan. Inumpisahan, I repeat. Kasi, iba yung inumpisahan sa natapos eh. And I'm very sad to say, na wala pa akong nakikitang natatapos. Ano ang ayaw niyo sa kapatid niyo? Ang ayaw ko sa kanya ngayon, masyado niyang binalahura yung pagkatao ko. Noong nagdangag-dangadang itong election darating sa 2025, I manifested my intention to run for Congress in the 2nd District of Camarines Norte. Palagay ko naman, deserving ako, qualified naman ako. So, hiningi ko yung kanyang suporta. Na, kumbaga, na, sabi nga, di ba, amor con amor se paga. Ang pagmamahal ay sinusuklian lang
ng kapwa pagmamahal. So I was hoping na dahil doon sa ipinakita kong pagmamahal sa kanya, ay susuklian niya ako ng pagmamahal, na susuportahan niya ako. Unfortunately, hindi yun ang nangyari. Instead of support, For a affection brother, from supposed to be my brother, siya pa ang nagpipigil at pumipigil hanggang sa mga oras nito. Pinipigilan ako na tumakbo na congressman. bakit? Ang una niyang sinasabi is that ako daw ay bayad na kandidato. Pag sinabi mong ikaw ay bayad, ibig sabihin, meron kang ibibigay na pabor na ang kapalit ay pabor din. Palitan natin yung salitang bayad sa gastos. Okay? Kung halimbawa man magkasama kami ni dating gobernador, Egay Talyado, normal lang na gumastos siya kung magkakasama kami dahil sa kampanya, siya naman ay kakampanya at yung grupo niya Hindi naman ako Wala akong favor na hinihingi sa kanya at wala rin siyang hinihinging pabor sa akin. For so long a time, I was a member in good standing ng Team Matapat. So, akala ko, itong Team Matapat na tinataguyod ko, tinutulungan ko, pagdating ng oras, ay matutulungan ako. Hindi yun ang nangyari sa akin. Instead, na ako tulungan ng partido na sinamahan ko, ako ang initsapwera palabas. Ako ang nilaglag. At ang ipinalit sa akin, yung bagong pasok doon sa kanilang partido. Wala akong ibang pupuntahan, kundi yung team gawa ni dating gobernador Egay Talyado. Bakit? Sa Camarines Norte kasi, dalawa lang ang political force. Nung una, Unico Talyado. Wala na si Unico. So, nakapalit kay Unico ay si Padilla. So, ang ngayon, political forces, Talyado, Padilla. Ako, Padilla. Humingi ako ng tulong doon sa kapatid ko, na kapwa ko Padilla. Hindi ako tinulungan. Nabalahura yung pagkatao ko at pagkalalaki ko ng Team Matapat. So, naghahanap ako ng makakasama ko para pagdating ng oras, which is the 45 days campaign period, maipaliwanag ko sa tao, maibahong ko naman yung karangalan ko. Kasi, ang sama ng dating na kung ikaw, kagaya ng estado ko, dati kong gobernador, dati kong congressman, dati kong vice governor, nag-file ako ng certificate of candidacy para tumakbong congressman. Madi-disqualify ka dahil sinasabi may kaso ka. So, ang connotation niyan, gumawa ako ng napakalaking kasalanan sa tao. Kaya ako ay na-disqualify. Hindi alam ng mga tao sa laylayan, hindi lang, ang tunay na dahilan. So, I need to explain that sa lahat ng mga tao na pwedeng makinig sa sasabihin ko. At mangyayari lang yan kung ako nasa isang grupo. Dumating yung pagkakataon, I have to decide. Mga last week ng January, tumanggap ako ng order from the Ombudsman. Nakasama pa pala ako doon sa kaso na ipinail kay Governor Ricarte Padilla. Yung illegal issuance of appointment. Ang akala ko, wala na ako doon. Dahil nung una pa lang, sinabi ko na, wala ako dyan. Meron akong appointment, hindi ko tinanggap, wala akong naging pakinabang, so ilabas ninyo ako. Tinawagan ko si Gov. Dong. Kako, tol, ano ito? Ba't kasama na naman ako rito? Ang sabi sa akin, ayusin natin, tol. Ako, di sige. Yung salitang ayusin natin na to, may phobia na ako doon.
May phobia na ako doon sa salita na yun. Dahil lahat ng pinag-uusapan namin ni Gob noon, Dong, ang lagi sinasabi niyan, kung hindi pag-aralan, ayusin. Pero walang naayos. And I will be very honest again. Kinabahan ako. Kasi, ito yung mga tao na nagpa-disqualify sa akin. Baka naman gawa ng paraan, makakulong na rin ako. Ay, nagka-phobia ako, bro. Sa totoo lang. Ano ang gagawin ko? I consulted myself. I talked to my God. Ang sabi ng sarili ko, subukan mo lumapit kay Egay Talyado. So, pinag-isipan nyo ng matagal? It took me several nights, sleepless nights. Maniwala ka. Ako ba kakatok? Pag ako kumatok, ang connotation nito, sasampan ako. But I need to do something to protect myself. Yung final nail in the coffin siguro ay nangyari first week naman ng February. Okay. Merong isang okasyon sa Basud, Barangay Ginatungan, na kung saan, noong ako gobernador, ay nag-donate ako ng barangay site. So, nandoon yung barangay hall, nandoon yung mga tao sa dinonate kong lupa. Parang mahigit kumulang 2 hektarya. Pero nung i-donate ko yun, hindi naggalaw yung mga tao ron. Hindi nag-asikaso ng dokumento. Natapos lang ngayon. Nung panahon na ni Governor Dong. So, naggano sila ng program. Final distribution of ownership ng mga lote na ako ang nag-donate. Sad to say, hindi ako inimbita. At ang masama, the way he addressed me there. Eto, kung madidinig ito ni Dong. Ang sabi niya ron, ang programang ito ay sinimulan ni Roy Padilla Jr. Ako lang ang tumapos. Quote unquote. Doon parang kinurot yung puso ko. Bakit? Kuya mo ko. Dati-rati kung tawagin mo ko, Kuya Boy, may respeto. Kung hindi man, dati akong gobernador, dati akong congressman, dati akong vice governor. Siya, nasa baba pa lang, 2 taon ka pa lang na naging gobernor. Pagkatapos i-address mo ko na Roy Padilla Jr. Once a governor, you are governor for life. Once a congressman, you are congressman for life. And once you are a vice governor, you are a vice governor for life. You earned that title and you deserve to be addressed as such. Protocol yan, bro. Ang tawag dyan, respeto. Wala ka ng respeto sa akin. In-address mo ko as Roy Padilla Jr. I will have to address you from here on as Ricarte Padilla. Wala na akong magagawa dun. Kasi you do not belong to my class. You do not belong to my league. Hindi na naman ako napagkatulog. Why? I have to decide with finality. Ako na nagpapatunay nito. Ako po ang nagkusa na pumunta sa bahay at magsabi kay paring Egay na sasama ko sa krusada mo pagdating ng eleksyon. Nagkaroon pa po ba ng mga pagkakataon na pinigilan ka? Kinausap ka na huwag kang umalis sa amin, mapipilayan kami? Wala. Yun nga ang sinasabi ko, paring Jonathan, na wala silang ginawang ganun. Basta ang inaano lang nila, huwag kang tumakbo. Pero hindi nila sinasabi sa akin kung anong gagawin nila sa akin. Para bang payong. Para akong ginawang payong. Na pagkatapos yung gamitin, nang nawala na yung bagyo, hindi malaman kung saan ilalagay. Kako, kung ganito rin lang, ay sige na, magpaalaman na lang tayo. So categorically sinasabi nyo ngayon, ang gobernador ho ninyo sa 2025, Egay Talyado? Definitely. Definitely. I will be going around. Hindi lang dito.
sa 2nd District. Tatawid ako sa 1st District. Ipaalam ko sa mga tao anong klaseng gobyerno meron ng provincial government ngayon. From where I sit. At maniwala po kayo sa akin, lahat ng sasabihin ko pagdating ng oras ay kaya kong patunayan. Kumuha kayo ng 3 taon, doon sa 12 taon ni Egay, at saka yung 3 taon ni Ricarte Padilla. Makikita po ninyo ang diferensya. Mas maraming pinakinabangan noong panahon ni Egay Talyado. Nagsisisi ka na parte ka ng naging journey niya para makapunta sa Kapitolyo? Well, I must admit, nagsisisi ako. Kasi hindi ko alam na gano'n na ugali ng aking bunsong kapatid. Na pagdating pala ng oras, he could drop me like a hot potato. Or he can push me under the bus para protektahan lang yung sarili niyang kapakanan. RPJ, I learned na nung umiikot ho kayo nung panahon ng kampanya ng inyong pong kapatid ay kahit ho mainit ang panahon, kayo po'y nasa laylayan, nagkaroon ng pagkakataon na na-heat stroke po kayo? Nag-nosebleed po kayo? Yes, twice. As a matter of fact, it is a matter of record. No? So, ganun kayo kapassionate na manalo siya? Yes. Sa totoo lang. Andyan ang mahal na Diyos. Gagawin nyo kay Egay Talyado yan ngayong taon? If I need to, I will. Bilang former governor na, ano po meron si Egay Talyado na wala siya? Well, ito, nung ko pa naman ito nakikita. At least si Egay, si paring Egay, pag naging kaibigan mo at humawak ng tao, maayos. As a matter of fact, no, yung unang punta ko sa bahay niya, I was amazed. Salitang amazed. Because lahat ng mga bukal niya, ando ron gabing-gabi. Nagpunta ako doon ay 6:00 ng gabi. Hindi ko na tinanong kung bakit sila nandun. Sila na nagsabi. Sabi ni Atoy nakaganon. Ganito kami, boss. Kulang ang araw pag hindi namin nakikita si Gob Agay. So, kung ganun ka-close, itong mga taon to kay Egay. At nakikita ko naman sa publiko, ganun din ka-close si Egay sa mga tao. So, meaning to say, pagdating sa paghawak ng tao, iba si Egay Talyado kesa sa Team Matapat. Ang Team Matapat, I tell you, matapat lang sa isa't isa hanggang pinakikinabangan ka. Pagtapos kang pakinabangan, laglag ka. Yan ang nangyari sa akin at sa lahat ng mga kasama ko na nagtaguyod sa kandidatura ni Dong Padilla at lahat ng Team Matapat nung nakalipas na eleksyon. Ang nangyari sa amin, naging second-class citizen kami sa Kapitolyo. Ako, no class. May mensahe po kayo sa supporters ni Dong Padilla na galing po sa inyo? Doon sa mga supporter dahil naniniwala ako, sa totoo lang, wala pang sariling supporter si Dong Padilla. Ang mga nagtaguyod kay Governor Padilla makarating sa Kapitolyo, mga die-hard Padilla. Ang nasaktan ako nung sinabi niya na lahat ng mga tumulong sa'yo na sinasabi mo, die-hard yan sa'yo lang, hindi sa akin. So ang paniwala niya, ang nagpanalo sa kanya, yung mga die-hard Barcelona. Sa madalit sabi, yun ang kinikilala niya. As a matter of fact, nakididinig naman natin yan sa publiko, sinasabi niya. Ang aking pasasalamat sa mga halgalado, sa mga itinulong sa akin, wala siyang sinabi tungkol sa mga die-hard Padilla na nagtaguyod ng kanyang kandidatura. Doon sa mga die-hard Padilla, yung mga municipal coordinator ko, na mga nakasama ko sa hirap at ginhawa. Ang tawag ninyo sa akin, Dada, tawag nyo sa akin, Boss, ang tawag ko sa inyo, kapatid, mahal ko kayong lahat. Mag-isip-isip na kayo ngayon pa lang. Nakita ninyo, naramdaman ninyo, nasaksihan ninyo, at kayo mismo
ay kasama sa paghihirap ng pumasok itong administrasyong ito. Kaya sa pagkakataong ito, sasamahan niyo ako, tinatawagan ko kayo, magsama-sama tayo. Ibalik na lang natin si Egay Talyado. Believe me, other than that, may ibang agenda si Governor Padilla kung bakit niya ako nilaglag. And I will tell you that pagdating ng 45 days.